Kilan lang ay nagpadala ang India ng 3 warship sa West Philippine Sea para palakasin ang maritime alliances nila sa mga ibang bansa sa rehiyon. Gusto ng India na mapalakas ang pakikipagtulungan nila sa mga ibang bansa sa rehiyon tulad ng Pilipinas at Vietnam. Ayon sa mga eksperto, ang aksyon ng India ay isang paraan para ma-counterbalance ang mga agresibong aksyon ng China sa lugar. Isa rin itong paraan para maipakita ng India na importante sa kanila ang mga maritime laws na laging hindi sinusunod ng China. Iba't iba ang klase ng mga barkong pinadala ng India. Ang isa ay guided missile destroyer, yung isa naman fleet tanker, at yung isa pa ay submarine hunter. Dahil sa lakas ng mga barko na pinadala ng India, marami ang naniniwala na gusto ring takutin ng India ang China. Ang pagpapadala ng India ng mga barko sa West Philippine Sea ay maituturing na isang senyales sa China na huwag magkakamali ang China na magsimula ng gera dahil malakas din ang militar ng India. Bumisita ang mga barko ng India sa Singapore, Malaysia, Vietnam at Pilipinas. Pinapakita noon ang commitment ng India sa pag-enhance ng maritime cooperation and partnerships nila sa Southeast Asia. Ang pagpunta ng mga barko ng India ay winelcome naman ng mga bansa sa Southeast Asia na gusto ng suporta sa gitna ng mga tensyon sa pagitan nila at ng China. Ang pagbisita ng India sa Pilipinas ay tinuturing na mahalaga dahil kailan lang ay nag-deliver ang India ng mga missiles sa Manila para tulungan ang Pilipinas na mapalakas ang depensa nito laban sa China. Ayon sa mga eksperto, ang joint military exercises ng mga Navy ng India at Pilipinas ay maituturing na isang senyales sa China na ang dalawang bansa ay tutol sa mga ginagawang agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Matagal nang sinusuportahan ng India ang Pilipinas, kaya siguradong napipikon talaga ang China sa mga ginagawa ng India. Ang mga agresibong aksyon na ginagawa ng China laban sa Pilipinas ay naalarma ang international community at dahil doon ay nagpahayag ng suporta para sa Pilipinas ang mga kaalyado ng bansa. Ang Estados Unidos ay nangakong ipagtatanggol nila ang Pilipinas laban sa China. Ang mga efforts ng India na palakasin ang defense ties nila sa mga bansa sa Southeast Asia ay sang-ayon sa polisiya nila na pag-promote ng kapayapaan at estabilidad sa Indo-Pacific region. Maraming mga bansa ang talagang nagpapasalamat sa India sa pagtulong nila sa Southeast Asia dahil isa itong pangontra sa impluensya at lakas ng China sa rehiyon. Siguradong magagalit ang China sa ginawa ng India. Nagkakainitan din kasi ang dalawang bansa dahil mayroon din silang teritoryo na pinagtatalunan. Sa kasalukuyan ay napakaraming mga sundalo ng China at India sa mga border nila kung saan mayroon silang pinagtatalunang teritoryo. Marami ang nangangamba na baka doon magsimula ang World War III. Napakadelikado kasi ng sitwasyon doon ngayon. Ayon sa mga report, bumagsak ang isang drone ng China sa mga tubig sa pagitan ng Taiwan at Pilipinas. Sabi ng China na bumagsak daw ang drone malapit sa Taiwan kung saan nagsagawa sila ng mga military drill. Mayroong mga naniniwala na pinabagsak talaga ng China ang sarili nilang drone para magkaroon sila ng dahilan na magsagawa ng mga open searches sa lugar para ma-enhance ang intelligence gathering nila sa mga military activities ng Estados Unidos, Taiwan at Pilipinas. Posibleng magkunwari ang China na hinahanap nila ang drone nila, pero sa katotohanan ang gagawin talaga nila ay mag-e-espiya sa mga military activities ng Amerika at ng mga kaalyado nito. Padalas na ng padalas ang paggamit ng China ng mga drone malapit sa Taiwan. Dahil doon, nagpapadala na rin ang Amerika ng mga drones sa mga dagat malapit sa isla para bantayan din ang mga kilos ng China. Ayon sa isang Secretary General ng Taiwan, posibleng ang drone daw ay bumagsak malapit sa edge ng 9-dash line na tinuturing na isang importanteng route para sa mga US submarine na nagnanavigate sa Bashi Channel. Ang drone ay mayroong environmental monitoring at geomagnetic survey equipment kaya posibleng ginagamit ito ng China para sa military applications. Ang mga drone ay pwedeng gamitin para ma-detect ang mga paggalaw ng mga barko ng Amerika at ng mga kaalyado nito.
Hindi lang mga barko sa ibabaw ng tubig ang nadedetect ng drone kundi mga submarine din sa ilalim ng dagat. Kailan lang ay nagsagawa na naman ng military exercise ang militar ng China sa paligid ng Taiwan. Pinahiwatig ng China na tinetesting nila ang abilidad nila na sakupin ang bansa. Pinalibutan ng militar ng China ang Taiwan gamit ang mga barko at eroplano. Ayon sa China, isa daw parusa sa Taiwan ang ginawa nilang military exercise dahil daw sa mga separatist acts ng Taiwan Independence Forces. Napakadelikado ng mga agresibong aksyon na ginagawa ng China at marami ang nangangamba na baka malapit na talagang lusubin ng China ang Taiwan. Ilang araw lang matapos palibutan ng China ang Taiwan, nangako ang US na mas palalakasin nila ang mga depensa ng Taiwan laban sa China. Ang mga military exercise na ginawa ng China noong nakaraang linggo ay ang isa sa mga pinakamalaki at pinakamatinding military exercise na ginawa ng China. Talagang mukhang isang paghahanda para sa gera ang ginawang military exercise ng China. Kaya naman hindi nakapagtataka na minamadali na ng US ang pagpapadala ng mga weapons sa Taiwan. Ayon sa Amerika, ang ginawa daw military exercise ng China ay isang intimidation tactic to punish democracy. Nangako ang United States na palalakasin nila ang depensa ng Taiwan sa pamamagitan ng pagpapabilis sa delivery ng mga defensive weapons sa Taiwan. Kailan lang kasi ay inaprubahan ng Amerika ang pagbibigay ng milyon-milyong dolyar na tulong sa Taiwan para sa depensa nito laban sa China. Kailan lang ay nagsagawa ng eleksyon ang Taiwan. Ang presidente na nanalo ay ang presidente na sobrang kinagagalitan ng China. Pinahiwatig ng China na kaya pinadala nila ang mga barko at eroplano nila para palibutan ang Taiwan ay dahil sa bago nitong presidente. Ayon sa mga eksperto, natatakot ang China na baka biglang ideklara ng bagong presidente ang independence ng Taiwan. Dahil sa panganib na baka biglang lusubin ng China ang Taiwan, pinapalakas ng Amerika ang mga depensa ng isla. Nagalit naman ang China sa pagsuporta ng US sa Taiwan. Ayon sa China, dapat daw ay tigilan ng US ang pangingialam nito sa internal affairs daw ng China. Dapat daw ay hindi suportahan ng Amerika ang Taiwan Independence Separatist Forces. Sinabi rin ng China na dapat daw ay tigilan ng US ang pag-undermine sa kapayapaan at stability sa Taiwan Strait. Bagamat pinapalabas ng China na Amerika ang nagsisimula ng gulo, halata na ang tunay na kalaban ng kapayapaan sa rehiyon ay ang China. Kung hindi kasi gumagawa ng mga agresibong aksyon ang China sa mga bansa na malapit sa kanila, hindi magiging mataas ang tensyon sa rehiyon. Sa kasalukuyan ay sobrang daming mga bansa na gustong nakawan ng China ng teritoryo. Kahit Russia na maituturing na kakampi nila, ay gusto rin nilang kuhaan ng lupa. Kaya naman talagang maraming bansa ang galit sa China. Kailan lang ay bumisita si Zelensky sa Belgium para pirmahan ang isang bilateral security agreement sa pagitan ng Belgium at Ukraine. Belgium na ang pang-11 na bansa na pumirma ng ganoong klase ng deal kasama ang Ukraine. Ang iba pang mga bansa na nakipagkasundo ng isang bilateral security agreement kasama ang Ukraine ay mga miyembro din ng NATO. Sa ilalim ng kasunduan, ang Belgium ay magbibigay ng at least 977 million euros na military aid para sa Ukraine. Napakalaking tulong nun para sa Ukraine. Mahigit $1 billion ang pera kung i-convert sa dolyar. Nakalagay din sa kasunduan na magbibigay ang Belgium ng 30 na fighter jets sa Ukraine. Ang mga unang eroplano ay dadating na ngayong taon na to sa bansa. Siguradong mapipikon si Putin sa tulong na to dahil mahina ang mga air defenses ng Russia. At pag nagkaroon ng Ukraine ng maraming mga fighter jets, siguradong hindi makakaporma ang militar ng Russia laban sa mga eroplano. Hindi pa dumadating sa Ukraine ang sobrang daming mga advanced weapons na inaprubahan ng Amerika na ibigay sa kanila, pero hirap na ang Russia na matalo ang bansa. Pag dumating na ang lahat ng mga weapons na ipapadala ng US sa Ukraine, malaki ang posibilidad na Ukraine na naman ang magsagawa ng opensiba laban sa Russia.
Kung tuloy-tuloy lang ang pagsuporta ng NATO sa Ukraine, siguradong mababawi ng Ukraine ang lahat ng mga teritoryo nila na sa kasalukuyan ay kontrolado ng Russia. Mayroon ding posibilidad na bumagsak ang ekonomiya ng Russia at mag-collapse ang buong bansa. Ang tanging dahilan na lang kasi kung bakit hindi pa nagko-collapse ang Russia ay dahil sa tulong ng mga kakampi nito tulad ng Iran at lalo na ang China. Ang bansa na sobrang laki ng tulong na naibibigay sa Russia ay ang China. Kaya naman nag-warning na ang mga Western countries sa China na tigilan ang pagtulong sa Russia kung ayaw nitong maparusahan. Pag nagpataw kasi ng sobrang daming mga sanctions ang US at Europe sa China, siguradong babagsak ang ekonomiya ng bansa. Dahil sa panganib na baka biglang sumiklab ang isang pandaigdigang digmaan, naghahanda na ang mga bansa ng NATO para sa gera. Pinapalakas na nila ang kanilang mga militar para siguraduhin kung kinakailangan ay maipagtatanggol nila ang kanilang mga bansa